Pero yung mga usually na nakikinig ng ganong klaseng music, maano mo ba, masasabi mo kung anong klaseng... anong klaseng kasi tao parang sila? Yan, kaya yung mga emo na music, magigets ko talaga, yung mga nakikinig nito. Emo talaga, no? May ganito siya. Parang mga nakikinig ng rap. Yung rap na rap talaga. Parang mostly dyan is mga nasa hood na gustong magkapera. Yan, diba? Mostly, hindi lahat. Pero parang naghahanap sila ng fire sa araw nila para mag-make money sa streets na yun. Ganyan. So yung sa music nila... Yung sa inyo kayo, Wid, anong masasabi mong usually na nakikinig sa inyo? Well, usually, syempre, ito yung mga batang katulad ng sinasabi ni Frank na yung rage, di ba? So, they use that aggressive music to balance out yung aggressiveness na meron sila sa buhay nila. So, for example, whether it's nasa bahay, nasa eskwelahan, or may nakakasalubong ka talaga na talagang agresibo na parang gusto mo siyang agresibuhin pero hindi mo magawa kasi mas malate ka sa kanya. Tatakbo ka doon sa music ang yun, parang, tangina, darating yung, sorry, pwede ba magmura? Pwede, kahit ano, kuya. So, alam mo yun, parang tatakbo ka doon sa music na yun para makuha mo yung emosyon. Tapos, pag nasa gig sila, ayun, thankful ako sa mga kids. Very talaga sila, very emotional sila. So, nag-islaman talaga sila, sumasayaw talaga sila. So, talaga sila, dinadala nila yung emosyon. So, sinasabayan nila pag headbang talaga. Nag-headbang talaga sila. So, very very euphoric sa kanila. Kasi minsan may nakikita akong mga tugtugan na yung crowd talaga sa gitna, hindi na mas more than sa, mosh pit ba yun? Mas more than pa parang nagsasakitan na Sikuhan talaga sila. Sikuhan, sipa, lumilipad, flying kick. Pag nakikita ko yung, damn, grabe tapos pagkasipa nun, happy! May mga nanakaw talaga dun no? Diba, alam mo yung mga sinasabi kong ganung klaseng concert, diba? Nanakaw talaga. Parang, ako kasi pag nakakita ako ng ganun, ang unang inaano ko dun, ina-analyze ko, ano kayang pinagdadaanan nito? Saan nanggagaling yung gusto nilang mag-ganun-ganun ba? Diba? Malamang may pinanggagalingan lagi. Lahat kasi ng concert natin ko, yung mga tao nakaganon lang simula hanggang dulo. Walang mosh pit no? Pag 2 joints, walang mosh pit talaga ang 2 joints. Kaya nung nakakita rin kami, nung pumasok na yung mosh pit sa mga rappers din, di ba? Una tayo nakakita. Dati hindi, di ba? Bilang nagkaroon na ng mosh pit sa mga... Sa rap din. Dati wala naman sa rap di ba? Nakita namin yan. Alam ko nandun tayo sa Makati nun May ganun. Kantan yun ni OJ River yun kinanta niya yun doon. Yung nasa isang event tayo. Tapos yun nga, yung nag-mosh pit bigla yung mga tao, nagulat tayo. Sa kanta namin? Oo. Talaga ba? May video tayo nun nasa YouTube. Ganun? Parang mafia. Pero alam kong hindi natin concert. Hindi natin concert. Napadaan lang tayo, bawal lang na event yun. Gets. Yun parang, para sa akin, tayo nakakaiba tong, parang siyang rin siya parang social studies ko siya ba? Pag tinitingnan ko sila, alam mo yun, ano kaya itong pinagdadaanan ng mga to? No? Nagsisikuhan ng todo ganun. Parang yung mga tao nakikinig ng jazz music, may klase ng taong nakikinig din talaga ng kung yung nakikinig yung mga gantong music, baka hindi nila matake yung jazz. Ganun ba yun? Siyempre yung ingay nung sa metal at... Ikaw nakikinig ka ba ng jazz? Nakikinig ako ng jazz. Yung mga nakikinig. Yung mga nakikinig sa kanta nila. Artist siya ng metal Okay. Pwede siya makinig ng jazz. Pero gets. Yung mga fan nila. Fan nila. Yun, ma-appreciate kaya nila. Tanong ko lang din to, wala ako sinasabi. Di ba pwedeng ang music vibes lang? Like, pwede ko naman siya painggan Pwede kita painggan Depende sa vibes ko gets nga kita, Ika, kasi tayo ganun lang vibes lang lang tol. Pero depende sa listener. Hindi yung parang, ano mo na yung music niya, ila-lifestyle mo may ganun May ganun tao, pero napansin ko may mga ganun na nila lifestyle na nila yung music na ina-anchor nila yung personality talaga nila dun sa music. Tingin ko, marami yung ganun no? Kasi tingin ko yung music source din ng knowledge ng tao para mabuo yung character niya, di ba? Bukod sa, saan ba nanggagaling knowledge ng tao? Programming niya, family, bahay, religion, school. Ano yung mga pinipili lang ng tao? Yung hindi nilagay ng pamilya mo. Music tsaka entertainment. Di ba? Gets mo? Yung may freedom kang pumili ng trip mo, hindi naman sabihin ng magulang mo, ito ang pakinggan mo. Diba? Sabihin lang niya, ba't mo pinapakinggan yan? Puro mura yan. Ganun, diba? Pero, so pag pinili ng bata, ito na lang papakinggan ko. Pwedeng ialay na niya yung buong character niya na ako tong music na to. Diba? Tama, may mga tao nga na katulad nito na hindi... Vibe lang. Vibe lang. Kung ano, meron namang tao na
Parang ito, sa isip, salita at sa gawa. Rap. Yung music niya, Hindi makikinig ba ng ibang genre to? Hindi ko ma-imagine na nakikinig ng ibang genre to. Para sa kultura to si Ayos. Yung sinasabi nila kanina, parang dalawang klase ng artist talaga yun ko eh. Artist o tao? O fan? Sa artist yun, yung... Alin ba? Yung, kunyari, yung sa kanila, yung vibes lang. Kunyari ako, may artist, lalo sa kind ng music nila. Meron yung mga hardcore na papakinggan ko lang minsan. Kasi, kunyari, nasa tattoo shop ako. Trip nila yun. Yung kunyari, kagaya nun, ano ba maala, yung Tobero. Tobero, yan. Yeah. Parang, basta sobrang hardcore niya ko. Siyempre, bilang musician ako, nagigets ko pa rin sila. Ba't nila ginagawa yun? Ganun dati yung kuya ko. Tapos, iba din tong sinasabi ni Frank na yung ila-lifestyle mo. Iba yun. May ganun din ako na artist. Na ito gagayahin ko to, mga sinasabi yung parang yung pagkatao na nila no, galing talaga dun sa klaseng music na pinakikinggan nila, may ganun. So, meron namang parang katulad nito, tunog lang. Ang weird na tao para sa akin, ewan ko kung weird ba sila. Yung wala talagang hilig sa music, yung hindi talaga nagpapatugtog. May mga ganun tao, hindi. Di ba, na ganun. So tahimik lang, no? Hindi naman nila gustong tahimik. Kung meron, may music, meron. Kung wala. Yung wala silang tinitingnan na artist, wala silang paboritong kanta. Gets. May ganun pa rin talaga. May ganun klaseng tao din. Yeah, gets. Pero hindi ka naman ganun no? Nagpapatugtog ka talaga eh. Hindi, alam mo na-interest nga, na-interest ako sa mga taong ganyan. Tapos, ni-research ko yan eh. Sa Islam, bawa sa religion nila, alam mo ba, bawal pala makinig ng music? Yeah. So, doon ko nalaman ngayon na ganun sa religion nila, bawal makinig ng music. Para sa kanila, makinig ka na lang sa word of God kesa nakikinig ka sa word of human. Parang ganun naman sa kanila. So parang, talaga, on the other side of the world, hindi kayo nag-enjoy ng music. Deep na. Kaya ko na nalaman yun. Pero ito tol, nagulat ako sa Catholic naman. Sabi sa Bible, bawal mo daw kantahan ng malungkot ang taong malungkot. Tol, heavy yung kaparusahan. Hahanapin ko yung verse na yun. Pero nagulat ako kasi paano na lang yung mga kumakanta ng sad songs? Makes sense. Tapos napaisip ako, baka kaya yung mga kumakanta ng sad love songs, lagi nag-i-end up sad love story. Tsaka patay. Nag-i-end up patay. Dead. Diba? O baka naisip ko na lang yun. Pero nang nabasa ko yun, na kasalanan daw pala yun. Damn, dami ko naisip na artist. Shit, ano to? Si X lang eh. Yun nga yung sinasabi ko dun sa dating podcast ko eh. Diba? Yung pag yung sad music nila, pag yung artist, nasa mode na siya ng ganun. Lalo pag yung mataas yung lipad, yung nag-boom na artist. Okay. Tapos once na nag-sad music yan, lalo pag nahaluan siya artist na usapan to, hindi fan na. Artist. Artist. Sige, ano? Para siyang mas hahaba siya eh. Kaya nga sinasabi ni Pudong, karamihan ng ganun nag-end up na patay eh. Kasi parang may pag sisimplihan ko ngayon, tangina, nagka-budget yung nagka-budget sa bisyo si artist. Magaling siya eh. Kumbaga, malungkot na siya. Intindihin ng tao. Hindi, ganito ko eh. Malungkot siya, gumawa siya ng sad song, nag-hit siya. Ngayon, na-highlight lalo yung kalungkutan niya. Hahaba ngayon lalo yung kalungkutan. Hahaba yung kalungkutan. Nagka-budget siya eh. Gets.